Good morning. Set up tayo ng MC dahil tayo ay magbe-breakfast ride sa DRT. At huwag naman sanang umulan. So una natin itong isi-set up, itong dashcam natin. Asa na ang kanyang Type-C. Ayan na pala, hindi pa naman tayo alis. Tapos natin mga konting basura, clear natin yan. Tapos ito ay ang Xiaomi pump. Ayan. Xiaomi pump yan para pag sakaling mabawasan yung hangin ng gulong, at least may karga tayo. Ito ang dalawang kapote. Ito ang mga basic tools natin. Okay, samahan nyo kami. Magbe-breakfast ride tayo sa DRT Bulacan. Outfit check muna tayo. Ito ang ating Insta360 box. Nandito yung charger, power bank. Pwede na tayo para in case malobat, extra memory card. Nandito yung Insta360 X4 natin. So ito ang ating full print Manila jersey. SEC Legend na full carbon modular. Ating ito yung sa 360 Ace Pro. Itong pinaka gusto ko na balaklava Rock Bros. Unang-una, naka-mesh itong nasa bibig mo. So pag nagsalita ka, mas maririnig ka. Tapos medyo mahaba siya. So hindi may expose yung batok mo sa araw. At ang ating SEC na riding gloves. Kasi di pa na mawawala itong Komani-Air natin na riding boots. So hindi siya hard sole ang tawag dito. Hard toe. Pero enough na rin siya dahil una gusto ko siya kasi medyo mataas. Kasi itong Versys natin medyo mataas to. 5'10 ako pero tiptoe ako. Pero pag ito gamit ko, medyo flat foot na tayo. Tapos ang ating C-base na dashcam tsaka Navi yan. So napaka-helpful yan, team, kasi hindi ka na maglalabas ng cellphone. Touchscreen siya, makikita mo yung music mo kasi Apple CarPlay tsaka Android Auto na siya. So pakita ko sa inyo anong interface niya. Sorry, medyo madumi lang. Malikabok kasi hindi ko ito madalas ginagamit dahil si Bitoy, yung Honda Beat ang ginagamit ko pamasok. Ayan. So ito yun, mobile link nyo lang. Hindi pa siya mag-mobile link dahil gamit ko yung phone. Tapos recorder niya ito, harap likod. Paka-helpful niyan. Kasi hindi naman all the time naka-on tong ano natin, dash action cam natin. So yun lang muna. Medyo papatila lang ako ng ulan kasi maambon. Hindi kasi ako riding jacket dahil malapit lang naman tayo, DRT lang naman tayo. So yan, nag-connect na siya sa Apple CarPlay. Ito na yung Spotify natin, yung calls, may text messages din dyan. Ito yung Navi. So naka-riding jersey lang ako dahil malapit lang yung DRT, less than 2 hours or 2 hours lang naman yun. So in-expect ko dun medyo mainit dun dahil no oras tayo darating dun, almost 10 past 7 na ngayon. Patila muna tayo ulan, dami tambay muna, vape. Wait nyo ako dyan.
papuntang DRT. Nasa 45 kilometers lang naman. Bale, Cafe Piat pala yung pupuntahan natin. Sa totoo lang, never pa ako nakapunta ng DRT. Kahit anong kapihan doon o kahit malapit man lang doon sa DRT. Tingnan natin kung anong meron doon. Lang sana umulan ng sobrang lakas kasi maambon-ambon na. Napaka-traffic kanina sa Sauyo, so kinat ko na lang yun muna. Meron na lang tayong 9 kilometers palabas ng Balagtas, tapos Balagtas bypass. Hindi rin ako sure kung kailangan natin tapusin yun bago lumabas sa bandang DRT. Pero medyo mahaba pa yung biyahe, 49 kilometers, so malakas yung buto-buto tapusin natin yung Balagtas bypass kasi nasa around 17 to 20 kilometers lang naman yan. Medyo makulimlim yung panahon, may nakangambon, pero so far salamat sa Diyos wala pa namang bagsak na ulan. Kalalabas lang natin ng Balagtas exit sa NLEX. Ayan tayo, Balagtas bypass. Nga pala, doon sa DRT Bulacan, doon yung Remedios Trinidad, pupunta tayo sa Cafe Piat. Nakita ko lang yan sa TikTok, tapos medyo trending siya kasi overlooking. Sabi sa feedback okay naman daw yung mga kape doon. Talagang literal kasi na magkakape lang tayo, tas very light breakfast. Kasi kumain naman na tayo bago umalis. Isa lang din talaga natin mag-rides, palipas oras, konting hangin, tsaka makita ng magandang view. Tapos of course, ma-experience natin kung ano yung meron sa DRT. Bakit sinasabi nila na pangalawang Marilaki na yun? Dahil nga maraming disgrasya sa Marilaki, yung mga ibang riders pinipili na lang na pumunta sa DRT. Ayan, tingnan natin kung same feeling ba makukuha natin. Parang Marilaki rin ba siya, na malamig, may magandang kalsada at okay na twisties. Hindi pa rin talaga tayo sure. Pero bago yun, magpapagas muna tayo sa unang Petron na makikita natin. Alright, meron na tayong 4.3 kilometers bago sa Cafe Piat. Tapos nandito na tayo sa Angat.
Pero hindi ko sure kung aling barangay ito. May mga curves pero hindi siya twisties. Tapos ayun, weekday naman ngayon. Tingin ko hindi na to dapat rush hour na alas 9. Medyo slow pacing kasi marami ring truck na nakakasabay. Tapos yung twisties and turns hindi ganun, medyo malayo siya sa Manila. Kalsada rin majority hindi asfalto, concrete, kaya hindi masyadong didikit yung gulong natin sa pavement. Pero medyo malamig siya sa panahon ngayon. Medyo malamig siya. Tapos nandito na tayo sa yan, Doña Remedios Trinidad. Okay, picture pala muna tayo. Alright, picture muna. Okay, nakakuha na tayo ng konting litrato dito sa arko ng DRT. Meron na lang tayong 8 minutes or 3 kilometers bago sa Cafe Fiat. Siguro nga twisties pero kaliwat kanan yung bahay. So yun, dito tayo, magdaan-daan lang tayo dahil baka may biglang tumawid na bata o kaya aso. Medyo delikado yun. Hindi lang tayo mapapahamak, pati yung mga tumatawid. Tapos may mga schools din left and right.
mahaba daw yun, or natsambahan ko lang na maraming sasakyan kaya feeling ko maiksi yung pwede mong pag-lean. Anyway, meron na tayo 700 meters para sa Cafe Fiat. Kapeng-kape na ako. Ako nagkakape. Sir, bakit ka nandyan? Ay, ang daming tao. Grabe, ano ba to? Resort? Alam ko, coffee shop lang to ah. Boss, may parking ng motor doon? May parking ng motor? Oo. Thank you. May simbahan pa kasi. May simbahan, tapos katabi ang Cafe Fiat. Okay, tapos na tayo kumain. Nagpasta lang kami, carbonara, worth I think around 460 pesos. Ang coffee nila nag-range around 160 to 200. Tapos ang rice meals nila nasa around 400 to 600. Medyo pricey siya. I think it's because of the location. Overlooking yung location nila ng mountains, tapos katabi ng simbahan. So okay din na after mo magsimba, then kape muna kayo dito. Maganda naman yung location, malakas yung hangin. Tatanungin nyo, personal opinion dun sa pagkain, yung hot coffee nila na mocha, okay yun siya, masarap siya. Yung iced cappuccino, medyo hindi okay para sa akin. Knowing na 180 pesos siya, tapos medyo matabang. Hindi ko rin malasahan yung gatas, hindi ko rin nalasahan yung kape. Yung nalalasahan
lang yung choco powder na toppings. Eh, kasama naman talaga sa cappuccino yun, dapat may choco powder na toppings. Yun lang yung halos nalalasahan ko. Tapos yung carbonara nila for 460 pesos, medyo ewan ko, hindi siya worth it yung presyo na yun. Kaya yung nasa kabilang table namin, coffee lang yung in-order nila, tag-isa sila, parang 4 sila or 5. Tapos nagdala sila ng snacks nila, sarili nilang snacks. Wala namang corkage, hindi naman sila siningil. Hanggang sa umalis sila, yun lang kinakain nila. May dala silang chicharon, chicheria. Talagang yung ambience, yung hangin lang yung habol nila. Malamig yung hangin, pero mainit. May araw siya, direct sunlight sa'yo. Tapos pero mahangin siya, yun yung ano doon. Yung view okay naman, pero hindi siya didikit sa view ng Marilac. Na-confirm ko na siya, hindi siya malayong malayo po sa Marilac. Naiintindihan ko na bakit sa buong biyahe namin halos 3-4 lang din nakasabay namin, tsaka nakasalubong. Hindi din siya ganun talaga kalakas ng dating kumpara sa Marilac. Malayong malayo mga kaibigan. When it comes to food, sobrang konti lang ng choices mo. Lalo na before 11:30, ang meron lang sila is all day breakfast. Sa all day breakfast nila, nagkakahalaga ng 600 pesos for a silog meal. 400 to 600 pesos yung silog nila. And para sa akin, hindi siya pasok sa budget. Marami namang makikainan na napakaganda ng view. Tapos pinakamahal na nilang food siguro yung 400 pesos. May meals na around 250. Sa Marilac ang dami doon. Yung kainan sa Martesem sa tabi, maganda yung view doon. 250 lang yung meals nila, yung all day breakfast nila. B&K mas mura pa. Ano pa ba? Cafe Catarina tsaka Natividad, less than lang doon yung mga pagkain. So yun na yung my thoughts on DRT. Okay siya, good alternative, pero hindi mo makukuha yung enjoyment na inaasahan mo comparing it to Marilac. Lalo na yung lamig, yung ganda ng kalsada. Bandang San Rafael, sobrang tindi ng lubak bago pumasok ng Angat. As in, hindi siya lubak na dadaanan mo lang ng naka-underbone. Kahit ako na naka-adventure bike, umiiwas dun sa lubak kasi talagang malalalim siya at malalaki yung tipak ng bato. Iiwasan mo rin talaga, hindi siya mabilis na way. Hindi ako sure kung yun din ang madadaanan mo pag sa San Jose del Monte ka dumaan. Pero dito kami dumaan sa Balagtas, galing kami na NLEX. Yun ang tinuro sa amin ng Google Maps. Masasakit yung lubak, seryoso. Hindi ka makakatakbo ng 40. Talagang halos igagapang mo yung lubak na meron. Matindi talaga. DRT at saka Cafe Piat. Pero yung Cafe Piat, overall, kung kape lang ang habol mo doon, 160 to 180 pesos. Siguro meron 200. Okay na yun, kape. Tapos konting tambay, maganda yung ambiance, maganda yung pwesto. Yung location, awesome din. Pero again, medyo malayo siya sa Marilac, sa kinalakihan natin na Marquez Bulaluhan, tsaka sa La View. Medyo malayo siya sa ambience doon tsaka sa lamig. Kaya hindi, para sa akin hindi okay na taga Metro Manila ka, Quezon City o kaya Pasig, ganyan, Marikina, nadadayo ka pa dito sa DRT. All in pa rin tayo sa Marilac dahil andun yung mga liguan, may mga falls, ilog, sobrang lamig, napakadaming kainan.